Nagkabit naman ako mga paps ng battery dito sa Isuzu Travis. Ang battery size nito 3SM na reverse polarity, yung po bang baligtad. Ito palang Travis mga paps, baligtad pala yung stock battery nito. So yung stock battery nga pala nito mga paps 2SM lang. Sabi nila yun pa daw yung stock galing kasa. So in-advise ko sa kanila na 3SM na yung ikabit namin. Ito nga po yung Yokohama Premium. Ito po yung ikakabit namin dito sa Isuzu Travis. Kapag kasi ganitong diesel engine mga paps, dapat dito 3SM. Kagaya ng mga L300, ayan, mga 3SM po dapat. Tapos napansin ko dito nung kinabit ko yung battery, mahaba naman yung wire niya. Yung po bang sa positive tsaka negative, mahaba yung wire. Kaya kapag hindi reverse polarity yung ikakabit yung battery, pwede rin po dito. Kaya kung wala po kayong mahanap na reverse polarity na battery dyan sa lugar nyo, pwede naman po kahit yung regular lang. Kapag ka po magtatanggal kayo ng battery, unahin nyo pong tanggalin yung negative, tapos huli yung positive. Ngayon naman kapag ikakabit nyo po yung battery, higpitan nyo na muna yung positive, tapos huli yung negative. Para po kasi hindi mag-i-spark, kasi kapag ka nakakabit na kagad yung negative sa body ground, pag hinihigpitan po natin yung positive, pag dumikit yung tools na gamit natin, dumikit dun sa body ground, mag-i-spark yun mga paps. So unahin nating higpitan yung positive. Maganda yung lagayan ng battery dito sa Isuzu Travis kasi malayo siya sa makina. Hindi kagaya ng mga L300 nandun sa ilalim ng makina mga paps. May epekto daw po kasi yung kapag ka naiinitan yung battery, sabi nila. Kayo mga paps, anong masasabi nyo dun? Siya nga pala mga paps, based sa experience ko sa mga kinabitan ko ng Isuzu Travis, nagiging problema nila yung alternator ng sasakyan. Kasi umiilaw po yung battery indicator sa dashboard. Kapag ka mga paps umilaw yung battery indicator sa dashboard, posible po na sira yung alternator o hindi nagcha-charge yung alternator ng sasakyan nyo. Ang mangyayari po doon, malolobat po yung battery habang ginagamit po yung sasakyan. Eto mga paps, kung mapapansin nyo, maluwag naman yung lagayan ng battery, saktong-sakto sa kanya ay 3SM. Tapos yung posisyon ng battery terminal, yung sinasabi ko nga pong reverse polarity, ayan mga paps, yung positive niya. Pagka kasi regular po, nandito yung positive terminal. So haabot naman yung wire. Actually, dapat nga nandito sa labas yung positive terminal niyan para malayo dun sa pinaka body ground ng sasakyan, 'di ba? Kasi kapag dumikit po yung positive terminal na yan dun sa body ground, magi-spark po yan. Magkakaroon ng shorted po, pwede pong masira yung battery. Kaya nga po kung minsan sumasabog yung ibang battery. Kung minsan naman hindi sasabog yung battery, pero mag-iinit na po kasi yung mga wiring yan. Kaya nagkakaroon po ng pagsunog ng wiring o masusunog po yung sasakyan. Kaya yung iba mga paps, ingat po tayo sa mga pagtap-tap natin ng mga wirings dito sa positive. Yung iba kasi nare-rekta lang nila dito sa positive terminal, nag-overload po yun. Mag-iinit po yung battery terminal na yan hanggang sa masunog po yung wiring. So disclaimer lang mga paps, hula ko lang yon. Hehe. Ayan mga paps, kinabit ko yung lock ng battery. Importante kasi may lock yung battery para hindi po alug-alug yung battery dyan, yung sa vibration nya, diba? So ito maganda, may lock, tsaka iwas po nakaw. Yung iba kasi nananakaw yung battery mga paps sa mga truck, ganyan, wala kasing padlock. So ayan mga paps, nakikabit ko na. Ngayon tetesting na natin. So ito mga paps, meron akong voltmeter dito. Ayan, kung mapapansin nyo, umaandar na po yung sasakyan. Nakamute lang kasi. So ito, umaandar na yung sasakyan, tanggalin natin yung mute. Kapag ganyan mga paps, hindi tumataas yung voltage, hindi po nagcha-charge yung alternator niyan. Kaya sinabi ko, tapakan yung silindador, bombahin niya para nang sa ganun tumaas yung voltage. Pero alam ko kasi sa mga ganito, IC type siya. Basta pag umandar na, hindi na kailangan tapakan silindador, automatic na pong tataas voltage yan hanggang 14 volts. So ito ayaw tumaas. Ngayon nung pinabombahan ko, ayun tumaas naman, 13.5. Ayan, nag 14 volts pa nga yun mga paps. So yan, okay na ka ako, nagcha-charge na. Ngayon nung aalis na dapat ako dyan,
hindi na naman po nagcha-charge. Umilaw na naman daw po yung battery indicator sa dashboard. Ito po palang Isuzu Travis nila, nagluloko na yung battery indicator light dun sa dashboard. Ibig kasi sabihin ng mga paps, kapag umiilaw yung battery indicator, yung alternator po hindi nagcha-charge. Kaya kung mapapansin nyo kanina, yung charging niya ayaw tumaas. So kapag ganito, kailangan ipagawa nyo na po kagad yung alternator, kasi yung bagong bilhin yung battery, malolobat din po yan. Pero yung lumang battery nila na dinala sa akin sa shop, pina-check muna, sira na po talaga, bad sell na. Nasa 3 years na rin po kasi mahigit yon. Yun lang, salamat po.